Girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Merry Christmas sa lahat po ng mga girlfriend at boyfriends na nakikinig po sa atin ngayon. And most especially, sa mga misis na tulad ko, na hindi man masaya, ay pinipilit pong maging happy at jolly ang Pasko para sa kanyang mga anak. DJ Lindsay, I hope this letter reaches you in time. What do you consider emotional cheating? Yung mister ko po kasi, palaging pinabaliwala yung lahat ng sinasabi kong problema sa kanya. Hindi ko rin po sigurado kung overacting lamang po ako. By the way, 35 years old na po ako. Kasal at isa pong work from home employee. DJ Lindsay, never ko pong chinek ang cellphone ng asawa ko kahit alam ko yung mga passwords niya. But last night was a different night. Nagkaroon ako ng urge na tingnan yung cellphone niya at buksan yung messenger niya. Doon ko po nakita yung chat with a female colleague. Yung babae na yon, sa pagkakaalam ko, may boyfriend na din. Yung ibang messages nila parang harmless naman, sobrang friendly, casual biruan, kamustahan. Pero habang nagba-backread ako ng conversations nila, DJ Lindsay, nasasaktan ako. Kasi yung babae, although friends lamang sila ng asawa ko, nagsisend siya ng pictures. Nagkakamustahan ng pakiramdam ng isa't isa. Tapos, nire-report nila sa isa't isa kung nasaan sila. Even kapag kasama nila yung kanilang mga partners. Sobrang sakit nito para sa akin, DJ Lindsay. Yung tipong every minute, sinasabi nila kung ano yung nakakatawa sa trabaho nila. Yung tipong ramdam ko na meron silang kakaibang connection ng babae na ito. Nung sinubukan ko siyang i-confront tungkol dito, ang sabi sa akin ng mister ko, wala yun. Ngayon pa ba ako gagawa ng kalokohan? Kaya nga hindi ko binubura eh. Kasi wala naman akong tinatago. Hindi ako mambababae. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Yun yung sabi niya sa akin, DJ Lindsay. Pero iba yung pakiramdam ko while reading the conversations. Masyado silang sweet. At talaga bang dapat nag-a-update sila sa isa't isa? Sa totoo lang po, hindi ito ang first time
Akala ko naman dati, lalaki yung madalas niyang ka-text. Kaya ini-ignore ko lang. Pagkagulat ko, kasi babae pala yun. Panlalaki lang pala yung nickname niya. Way back, DJ Lindsay, nagkaroon din siya ng issue sa akin dahil nakikipag-text din ako sa mga kaibigan kong lalaki. Mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami noon. Ang sabi niya sa akin, respeto naman daw. Ngayon, DJ Lindsay, hindi ko alam kung minumulto ba ako ng mga dati kong ginagawa o talagang may tendency na lokohin ako ng asawa ko. Dagdag pa dito, DJ Lindsay, work from home mom ako. Meron kaming 2 magagandang anak na babae. Kaya kahit gusto kong lumayo saglit at makalimutan ang mga ginagawa ng asawa ko, hindi ganon kadali para sa akin. Yung bunso din namin, alagain pa. Hindi ko alam kung paano magpapakatotoo sa mga anak ko, lalo na't ngayong magpapasko. Madalas sinasabi natin na Merry Christmas. At sa tuwing babanggitin natin ito, kitang-kita natin sa mata ng ating mga anak yung saya at ligalig nila. Pero ang hindi nila alam, merong sakit na tinatago ang ibang mga ina na tulad ko. Please enlighten me, DJ Lindsay. Nag-overthink lamang ba ako? O baka totoong may ginagawa sa aking likuran ang asawa ko? DJ Lindsay, itago mo na lamang po ako sa pangalang Callie. Merry Christmas! Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ng umaga. Siyempre naman ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ito po ang programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Magandang umaga sa lahat po ng mga team online, yung mga nanonood po sa atin dyan on Facebook, facebook.com/energyfm1067, and sa lahat po ng mga nakatutok po sa kanilang mga radio sets, sa kanilang mga talapihitan, maraming salamat po dahil nakatutok kayo sa amin, lalo na't ngayong magpapasko. Naku, thank you! Good morning kay Huba Hibroy at saka kay Maria Joanna Julian. Good morning, DJ Lindsay. Good morning. Good morning sa mga misis na katulad po ni Callie, lalong-lalo na sa lahat po ng mga nakaka-relate sa ating problema, no? Wow! Bakit kasi kailangan pa may pa-update sa colleague na yan? Colleague talaga. Diba? Colleague, ibig sabihin wala dapat personal touch. Diba? Dapat yan nasa trabaho lang, connection lang, ganyan. Yun ang colleague, diba? Pero kapag ganyan, may special connection, oo. Yung totoo. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit nag-update sila, nagsisend sila ng picture sa isa't isa. Ibig sabihin meron silang special relationship, no? Oo. Pwede rin naman
kasi na magkaibigan lang silang tunay, pero bakit sa dinami-rami ng tao yung babae pa talaga, nasa opposite sex pa talaga, di ba? Yung talagang close niya na, di ba? Close niya doon sa opisina, di ba? O di kaya sa yun nga, opisina, office. Isa lang yun, Lindsay. Di ba? I mean, walang masamang makipagkaibigan, pero parang di ba dapat dumidistansya tayo sa opposite sex, lalong-lalo na kung mababahiran yung closeness natin, di ba? Ng ibang kulay ng ibang tao. Di ba? Kasi syempre kapag may asawa at anak ka na, pag may pamilya ka na, dapat distansya ka na sa ibang babae. Same thing sa mga babae na may mga opposite sex na kaibigan, close na kaibigan, dapat once na may asawa at anak kayo, distansya, amigo. Diba? Ganon yun. Hindi yung kung kailan ka nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, saka ka nakipag-close sa mga babae kung isa kang lalaki, di ba? Off yun. Respeto, di ba? Oo. Diba bigyan mo ng kahihiyan yung pamilya mo, lalong-lalo na yung mga anak mo ay babae, dalawa pa. 2 daughters, ang sabi niya, magagandang mga babae. Magagandang mga anak. Oo. Ako para sa akin, off. Oo. Hindi ka nag-overthink. May rason para mag-overthink ka. Siguro, kahit pa paano. Diba? Pero kasi meron kang evidence. Ang lakas Bianca Manalo tsaka Harleen Budol, diba? Oo, ng mga ganyan. May mga ebidensya nakita sa cellphone. Oo. So meron ka kasing nakita na conversations So meron kang panghahawakan. Na kung magkaibigan lang talaga kayo, bakit may tanungan? Bakit may pag-update? Diba? Bakit may, alam mo yun, may conversations na ganito? Dapat yung mga ganitong conversations, reserved yan para sa asawa mo o sa partner mo, diba? Yung mga ganyan. Kumain ka na ba? Kamusta araw mo? Diba? Anong pakialam mo sa araw niya? Diba? Kung talaga magkaibigan lang kayo, wala kang pakialam sa araw niya. Hindi ka bowa, diba? Hindi ka asawa, hindi ka bowa, diba? Hindi ka partner. Colleague ka lang, katrabaho ka lang. Oo, unless kapatid mo siya na hindi alam ng mga tao. Diba? Lihim na kapatid mo siya. O di kaya naman, lihim na karelasyon. Ay, nako. Diba? May rason Kung ako din yan, sinasabi ko sa inyo. Diba kung ako yan, mag-iisip din ako, magtataka din ako. Diba? Bakit may gantong conversations kayo? Nakakahiya naman sa inyo. Hindi ba dapat ako lang yung mini-message mo ng ganto? Di ba dapat yung pag-update ako lang ang gumagawa sa'yo? At yung pag-update mo, sa akin mo lang ginagawa? Bakit nag-update ka rin sa kanya? Diba? Siya nagpapasweldo sa'yo? Hindi ka OA kasi meron ka pinanghahawakan, sabi nga ni Arch dito. I don't think you're OA. Diba kahit walang physical na nangyayari, you have to set limits with your husband and express your feelings about the situation. If he respects you as his wife, he will stop. Exactly, diba? May mga bagay that you can do with your friends, with your office mates, pero may mga bagay din na dapat exclusive mong ginagawa para sa asawa mo. Exclusive mong ginagawa para sa mister mo o sa misis mo. Hindi lahat ng ginagawa mo pwede mong, di ba, ginagawa mo sa asawa mo, gagawin mo rin sa office mate mo, sa mga kaibigan mo. Hindi ganun, be. Walang ganun. Wow! Di ba? Sabi pa dito ni MSNI, Bin Ron, good AM, cheating starts as a harmless conversation. Have a heart-to-heart talk with him or with your husband. Tell him how you feel about it. Those things shouldn't be ignored. Diba? Oo, ang gagaling ng mga friendship ko ngayong araw na to. Na-miss ko kayo Oo. Tama. Diba? Yang cheating, nagsisimula yan sa mga conversations. Diba? Wow! Kasi alam mo bakla, kaya lumalagay yung loob natin sa mga tao. Kaya nga nabibuild natin yung tiwala sa mga tao. Then, diba, at the end of the day, yung tiwala na yan pwedeng ma-develop into something romantic. Ang pinagsisimulan yan is yung conversation. Diba? Nagtitiwala tayo, we have fun talking with them, nalalagay yung loob natin sa kanila, nagtitiwala. Diba? May mga ganyan. Tapos, nagte-turn yun into trust. Diba? Nagte-turn yun into love pagdating ng panahon. Attachment. Hanggang sa hindi mo alam, hinahanap-hanap mo na pala siya. Hindi mo alam, mas ginugusto mo na pala siyang kausap kaysa doon sa asawa mo. Wow! Yun yung problema sa mga conversations na ganyan. Kaya dapat kapag may asawa ka na, wala nang mga ganyang mga update na yan sa iba, lalo na yung mga lalaki, di ba?
Update kayo dyan. Sa asawa nyo kayo mag-update, be. O kaya sa anak ninyo. Matutuwa pa yung mga misis ninyo kasi sweet kayo sa mga anak ninyo. Pero kapag may asawa at anak ka na, wala ka na dapat ina-update, di ba? Asawa mo lang o kaya nanay mo lang. Di ba? Nakaka-jirits to mga ganyan. Parang nanginginig ako sa sa inis eh. Hindi lang. Nararamdaman ko lang kasi nung letter sender natin. Kasi alam niyo yung kawawa siya. Why? Kasi ang hirap din ng work from home ka. 'Di ba? Nandun yung mga anak mo, nandun ka sa bahay mo. Iba rin kasi yung feeling or iba din talaga yung environment kapag nandyan ka sa trabaho na, alam mo yon na nagre-report ka talaga sa opisina eh. Kasi pag doon, trabaho is trabaho. Pero kapag ang isang nanay, work from home, tas nandyan din yung mga anak mo, hindi ka 100% nasa trabaho eh. Nanay ka rin. 'Di ba? Kahit nagtatrabaho ka, if you're a work from home mom, nanay ka pa rin most of the time. Hindi ka empleyado. Kumbaga sinisingit-singit mo lang yung pagiging empleyado mo, pero yung isip mo nandun pa rin sa mga anak mo. Naku, yung ginagawa ng anak ko sa kusina, bakit ang tahimik niya, mga ganyan. Bakit kaya hindi nagsasalita yung mga anak ko sa kwarto? Ano kaya nangyari? 'Di ba? Unlike kapag nandyan ka sa trabaho, nandyan ka sa opisina mo, 100% nakatutok ka sa pinapagawa ng boss mo, kaya sa job description mo, 'di ba, sa workload mo. 'Di ba? So alam mo yung hirap ng hindi ka makaalis kasi work from home ka. Kung gusto mo mag-unwind, kalimutan ng problema, hindi mo ba magawa, 'di ba, bilang nanay dahil may dalawang jugets na umaasa sa iyo. 'Di ba? May dalawang babae na mga anak mo na 'di ba kahit umalis ka, nakakip-kip sa'yo, ayaw humiwalay sa'yo. Kahit anong gawin mo, 'di ba? Yung isa, hawak-hawak mo. Yung isa, sasampa sa likod mo, 'di ba? May mga ganyan eh. Mahirap maging nanay, maging work from home na nanay. Sasabayan pa ng ganyan, 'di ba? Yung meron, imbes na wala kang iniisip, ang iniisip mo lang yung mga anak mo. Magkakaroon ka patuloy ng negative thinking na, bakit ganito yung asawa ko? Meron siyang ka-updatean na iba. Oo. Sino siya? Sino siya? Ang galing niyang gumiling, 'di ba? Ang sakit niyan eh. Ang sakit niyan sa dibdib. Kahit wala akong dibdib. Sabi ni TPC Marge, good morning to all. Ate girl, kung kinakausap mo na asawa mo, kausapin mo ulit. Diba? Sabihin mo na, Han, okay lang ba nagayahin kita? Makipag-update din ako sa iba. Ganun. Ay hindi, which reminds me, dati pala ganyan siya, tapos pinag-awayan na nila. Tapos sabi ng asawa niya, respeto naman daw. So same thing. 'Di ba? Kung meron kang ganyang issue before na na-resolve na ninyo, di sabihin mo rin sa kanya, 'di ba dati pinagbawalan mo ako, 'di ba dati na-off ka nung meron akong mga ka-chat na mga kaibigan kong lalaki. Now, ganyan din yung nararamdaman ko, na-off ako. Respeto naman. Ganun. Diba? Sabi naman ni Roldan Joya, para sa akin po DJ Lindsay, natural lang po yan na mag-chat sa ibang babae kasi gawain ko rin yan. Pero dapat may limitation, hanggang kamustahan lang dapat. Pa-shoutout naman po sa New Line Boys dito sa New Zealand. Suking-suki ka dito sa work namin DJ Lindsay. Thank you. Salamat po sa inyong lahat dyan. Ang sweet naman. Hello po sa mga nandyan sa New Zealand. Ano yun, New Line Boys? Hello. Talaga? Siguro ikaw, dahil nasa ibang bansa ka, tapos wala ka dito sa Pilipinas, okay lang na Actually, hindi nga okay eh. Diba? Pero, siguro hindi mapigilan dahil yung when boredom strikes, you'll do everything and anything para mawala yung boredom ninyo. Hanggang kausap lang naman talaga kapag nasa ibang bansa ka kasi syempre yung homesick, 'di ba? Gusto nyong labanan 'yan eh. Kaya naiintindihan natin 'yan. Pero once you come back dito sa Pilipinas, 'di ba dapat wala na 'yan. Erase lahat 'yan. Ang focus mo nasa asawa mo lang, 'di ba? Ganyan naman pag OFW. Pero pag nandito ka na sa Pilipinas, tapos nakikipag-usap ka pa, nakikipag-update ka pa sa iba, habang yung asawa mo nagtatrabaho na, nagpapakananay pa doon sa bahay, 'di ba? Hindi naman yata makatarungan yun, B. 'Di ba? Sabi naman ni Feli, may reason po ikaw para mag-overthink. Ikaw kasi siya mismo ang magbigay para mag-overthink. Hindi mo siya karelasyon para mag-update ka sa kanya. 'Di ba? So yun na nga yung sinasabi ko eh. So ang bottom line is, kausapin mo yung asawa mo ulit. Diba? It's not enough for me ha. It's not enough na sabihan ka nung hindi kita niloloko, hindi ako mambababae, ngayon pa ba ako magloloko, mga ganyan. Natural naman na sasabihin niya ng taong nahuli.
Diba? I mean, wala kang nahuli na off na ginagawa nila, pero yung simpleng gawain na yon, off yon para sa'yo eh. At hindi niya yung desisyon para sabihin na hindi nakaka-off yan. Anong masama dyan? Diba? Anong nakaka-off dyan? Nag-uusap lang naman kami. Ganyan. Oo, nag-uusap lang kayo, pero yung whole thing na nag-a-update kayo sa isa't isa at nagsesend pa kayo, may pa-picture pa kayo. Kung hindi off para sa'yo, eto makinig tayo kung hindi off para sa'yo, hindi ibig sabihin nun, hindi yun off para sa akin. 'Di ba? Kasi iba-iba tayo ng nararamdaman. What may not be off to me, may be off to you. 'Di ba? Kung hindi nakaka-offend sa akin, maaring ma-offend ka dito. 'Di ba? So kung naka-offend ka, mag-sorry ka na lang. Hindi yung, 'di ba? Hindi kita lolokohin, ba't naman ako mambababae? Mga ganun. Kung sinabi ng asawa mo na na-offend siya, na off siya sa isang bagay, di ba dapat humihingi ka ng tawad sa kanya? Kasi nasaktan siya eh. Diba? Hindi mo para sabihin na hindi naman nakaka-off yung ginawa ko eh. Bakit ako magsusorry? Nasaktan siya. So dapat humingi ka ng tawad. Parang responsibilidad mo na to make her feel better. Wow! Siguro yung iba hindi mag-a-agree sa akin dito sa mga sinasabi ko. Pero kung nakasakit ka ng isang tao, di ba? Iba dapat parang kailangan mo siya, hindi parang kailangan kang gumawa ng paraan to make her feel good, to feel better, 'di ba? At maalis doon sa posisyon kung saan nasasaktan siya. 'Di ba ganun? Ganun 'yun. Ayaw nyo? Di wag. So, 'yun, sa mga nagkakasala, mag-sorry ka na lang, wag mong ulitin. Ganyan. At ate, bantayan mo. Mag-iingat na yan ngayon kasi nahuli na eh. Pero alam mo, may paraan ng universe para i-reveal sa'yo mga bagay-bagay, 'di ba? Kahit hindi mo hinihiling, kahit hindi mo hinahanap. Kung mabuting tao ka, mabuting asawa ka, mabuting nanay ka. Hindi yan para hanapin mo yung mga ebidensya. Kusang ipapakita yan sa'yo ng Lord. Kusang ipapakita yan sa'yo ng universe. Promise, hindi mo man hanapin kung mabuting tao ka, ipapakita yan sa'yo ng langit. Promise yan. And wait for patterns ha. Tingnan mo yung mga patterns na ginagawa ng asawa mo. Kasi makikita at malalaman mo yan kung meron siyang ginagawang kabulastugan. Wow! Diba? 9:29 ang nagmamagandang morning, Pangga. Merry Christmas! Merry Christmas pa rin kahit po hindi maganda ang Pasko ng mga Pangga natin na nasasaktan sa mga panahong ito. May pinagdadaanan, no? Pasasanta't maayos din yan. Diba? Ngayon lang yan. Face lang yan. Huwag ka masyadong magpakalunod dyan. Magpapasko na. Let's be happy and let's be merry. Lea Salonga with the song Pasko Na, Sinta Ko. 9:29 on the clock. Tutok lang. Pasko na, sinta ko.